makulbaan siya yung great challenges siya, pero praise the Lord, the first day of 2025, iyan i-face your fears. Unya, maganda siya para sa iyo. Thank you. I would like also to thank God and Allah for giving me this opportunity to speak. A great blessing to my mga Sunan to speak in front of you na paggamit sa Ginoo on the first day of the year 2025. Okay, before I start, I would like to request all of you to please bow their heads with me as we pray. Let's pray. Our dear kind, loving Heavenly Father, O God, we want to thank you and glorify your name, for thou art great, merciful, kind, and loving. Today, O God, we want to ask for your guidance and your protection, your Holy Spirit to be in the midst of us as we study your words today. May you open our hearts and minds so that we may be able to comprehend the things that you want us to learn, and so that we may be applying it, be able to apply it in our daily lives and hopefully throughout the year. So we ask in the name of Amen. Okay, ang akong gustong i-topic ng mga Exonan is in connection sa January 1. Unya, sige ko pili-pili o mga topics mga Exonan na bombarded ko sa information. Unya, naghibog na ko unsay iwali. So at the end of the day, ang akong na desisyonan na iwali is about worry. Mamutan na ko mga Exonan, unsa ang pinaka-common na buhaton sa mga tao kung musuka sila sa New Year. New Year, change. So unsa man ang ilang buhaton mga Exonan para makabaw sila kung unsa ilang gusto ilisan sa ilang kinabuhi in the year 2025. Unsa ilang ilista? New Year's resolution. Yes, thank you very much. Kita kasagaran din atong ilista ang atong mga New Year's resolution. Ganahan mo ako, sulat ko mga Exonan. Maghugas ng kuslar ko, maglimpyo ng kusbalay, mawinaw ng kuslar kong mama. O niya, kung masok ko kong mama mga Exonan, di na lang kong story, Pero listen kayo sa akin mga Exonan. But, naagin tayo mga wishes ako, mga gusto na ako, iusap sa itong pagalingon. O niya mga Exonan, ang pamutana mga Exonan, on the first day of 2025, ang atong motivation level is on its peak. Atong feeling yung mga Exonan nga, okay, mag-gym na ko, magbadak ko na ko sa awas, magbalimong na ko, maglayin na ko. But, on the coming days, mga Exonan, abot ang February, March, magkahinay-hinay na kawala, mga Exonan, hantod, nalimtan na din ang New Year's resolution. Maabot ang December, mga Exonan, mas itambo ka sa imong ipakantod, Kalisod mga Exonan. But one of the reasons ganong mauni siyang may tabo mga Exonan, kaya unsa man ang one reason ganong di ni nato ma-comprehend or di nato ma-achieve ang ato ang gustong i-achieve. What do you think? Generally, what is the biggest factor na maka-obstruct sa ato ang achieving sa goal na to throughout the year? Lack of motivation. Walay disiplin. Walay disiplin, pagkakakulan, o niya, kapoy, maabot din sa kinabuhi mga Exonan. But, ang greatest factor mga Exonan is, unsa man, ang atong unang-una, Ang atong unang-una, maoy kakontrol sa kanan. God gave us the power of choice. So kung unsa na itong gustong buhaton mga Exonan, mabuhat ako. Kung di na gustong buhaton ng butana, di na ito mabuhat. Kung kapuyan ka, kung kapulan ka, di na ito mabuhat mga Exonan. And one of the biggest reasons nga nung ang atong unang-una ma-out of focus is because of worry. Kung mo-worry ka mga Exonan, ang di ta makauna-una karon. Ako, kung ma-worry ko mga Exonan, kung na ako exam ni kaugma, o yasubukan ko sa umama mga Exonan, listen siya mga Exonan, di ka, hindi, ayaw ko sa buwa, mamigay, mag-exam ako. Pero, listen na kayo mga Exonan, masoko yung mama, masoko sa ka, wala na, broken na ang inyong peace. O yan, ako kayo mga buta mga Exonan, example, mag-away mo, mag-worry ka, mahahawa siya, mga pataton, kung naman mga uyag, mag-away mo mga Exonan.
No, dili ka mahimutang sa gabi, matulog ka, na, okay ra ka siya, nga akong giignan nga. Di na po. But, mao na greatest reason mga isunan, nga dili nato ma-achieve ang atong goals because of worry. When we worry, we can't focus on the things that's really important. So, what I want to drive today is for us to, limit our worrying and trust in unsay giingon sa Ginoo. So let me read mga kaigsunan. Our message is centered on the book of Matthew 6 verse 34. Therefore, do not be anxious about tomorrow, for tomorrow will be anxious for itself. Sufficient for the day in its own trouble. So siniya ko ang kaigsunan, ayaw kabalaka kung unsay naa sa ugma. Kaya ugma, maghuna-huna kaya siya magalingon, anxious for itself. Sakto ra ang imuhang mga problema sa usa ka adlaw. So ang Ginoo mga kaigsunan, kaingon nga, dili ta dapat ma-worry, dili ta dapat mabalaka kung naa unsa ang nasa ugma. Philippians 4 verse 6 says, do not be anxious about anything, but in everything, by prayer and supplication, with thanksgiving, let your requests be made known to God. No? So, the Bible is very clear, mga kaigsunan, on what God tells us about worry. No? Ingon siya mga kaigsunan, ayaw kabalaka sa bisag unsa, pero sa pag-ampo o pagpangayo, with a thankful heart, ipaabot ang imong mga gusto dito sa Ginoo. So, in connection to this, mga kaigsunan, I want to tell you a story so that we may be able to be enlightened, mga kaigsunan. Kani nga story, mga kaigsunan, is a true-to-life story. Nga, makaiwan ka na, grabe ha, imposiblihan sa dani, mga kaigsunan, but it did happen, mga kaigsunan. It was the story of George Muller. Now, kisa kailan ni George Muller, mga kaigsunan? George Muller. Okay. A Journey of Faith. Kani si George Muller, mga kaigsunan, na Muller, is that Muller or Muller? I don't know, but Muller, George. Kani si George, mga kaigsunan, na anak ni siya dito sa Germany in 1805. Usa siya ka patanon nga grabe ka badlungon, mga kaigsunan. Mudipende sa siyang papa, mga kaigsunan, mangawat siya, unya mangatik siya, mga kaigsunan, kusugay siya ng sugal, mga kaigsunan, unya mo inom siya, mga kaigsunan, dudrag siya, mga kaigsunan, o even mangawat siya sa iyang mga salingan, mga kaigsunan. Pero throughout na, mga kaigsunan, maski o rebelde kay siya sa kinabuhi, mga kaigsunan, when he turned 20 years old, mga kaigsunan, na ka-attend siya o Bible study. And sa pag-attend niya sa Bible study, mga kaigsunan, gradually na-change iyang kinabuhi. First session, second session, until the last session, mga kaigsunan, ang iyang pagkabadlamon, mga kaigsunan, na-change o na-transform siya through the power of the gospel. No? Nangayon siya pasaylo sa iyang mga sala o iyang i-promise siya kaugalingon, mga kaigsunan, nga iyang itidikar ang iyang kaugalingon dito ni Ginoong Jesus. No? But after na, mga kaigsunan, when he was so faithful, mga kaigsunan, naka-sense siya o great calling, mga kaigsunan, nga great calling sa Ginoo, nga gusto niya i-demonstrate sa mga katauhan kung unsa ka faithful o unsa ka powerful ang Ginoo. When he turned 29, 4 years after, mga kaigsunan, si George Muller, gikan sa Germany, ibalhin siya dito sa England. And dito sa England, mga kaigsunan, na-transform na siya, unya, sa sige niyang pag-ampo o pag-being faithful sa Ginoo, mga kaigsunan, ni co-found siya o usa ka organization, itawag nila o Scriptural Knowledge Institute for the Home and Abroad. Kanina organization, mga kaigsunan, ka-promote siya o Christian education, ka-distribute siya o mga Bibles throughout the country of England, o sila ka-suporta sa mga missionaries na katrabaho nito.
Pero mga kaigsunan, he was well known mga kaigsunan sa iyang pagkaganahan sa mga bata. Not just any children mga kaigsunan, but katong specifically katong mga orphan na children, katong walay mga mama, walay mga papa, walay katuhan. Dito sa England mga kaigsunan, during this time mga kaigsunan, ang England was in great poverty. Pobre kayo sila mga kaigsunan, unya ang mga bata na-neglect na, dineglect na o di-exploit na. Huwag nag-yun. Ang mga orphan children, huwag yun nagpaki sa ilaha. Unya, one time, nakita siya o sa bata mga kaigsunan. Unya, naluwi kayo siya mga kaigsunan. Kaya iyan nakita ang bata mga kaigsunan kahigda ra dito sa kilid ng Kilanaw. Abi napatay na mga kaigsunan. Pero, pag-duol niya, digapos ang bata niya, kunya nihilak, imon ang bata, tabangin ko, help me. I'm very hungry, I have nowhere to go. Wala ko'y katuan. After anak niya mga kaigsunan, after naitabo ko na situation mga kaigsunan, naka-decide si George Miller to leave the organization o start siya o kaugalingon niyang orphanage house. Sumod sa iya nakitaan sa mga bata nga grabe kadaghan ang mga orphans sa England nga nangamatay, pasagdan, walay na timan. No? Unya, mga kaigsunan, naka-decide siya mga kaigsunan, pero ang kaning iyang organization, which is an orphanage, ni promise sa iyang pagbalingon mga kaigsunan nga ako ni silang antimanon mga bata, pero dili yung ko mangayo o sponsorship, dili ko mangayo kwarta, dili ko mangayo financial support sa bisan kinsa, pero ang akong saligan, ang Ginoo ra gyud o siya ra gyud ang akong makuha para mag-provide sa mga bata. No? Ingon sa mga kaigsunan, an orphanage is very big. Ang galing orphanage mga kaigsunan, kailangan ka mo pakaon sa imuhang mga bata, kailangan ka silang mga supplies. Pero si George Miller, maski moon ang mga pamingahanon nila mga kaigsunan, naingon siya mga kaigsunan nga, di ko makayo sa bisan kinsang tao na akong support sa orphanage, kundi ang Ginoo mga kaigsunan. One day, after a couple of months mga kaigsunan, the orphanage grew mga kaigsunan. First, ni start siya of 30 children. 30 kabuo mga bata mga kaigsunan. Pero, after many years, the orphanage expanded. Dako siya mga kaigsunan. Unya, niabot siya og 2,000. Ang usa ka set nga orphanage mga kaigsunan. Ang usa ka set nga orphans, abot og 2,000. Unya, throughout his life, George Miller cared for 10,000 children. Grabe mga kaigsunan. Ang expansion mga kaigsunan, galikuan siya o dako kay na sum of money. Pero si Miller wala yung kasulisit. Instead, nag-ampo na yun siya sa Ginoo mga kaigsunan. Unya ni trust sa Ginoo to move the hearts o sa mga donors. No? Huwag siya lang ayo. Sige siya ampo nga ang kasing-kasing sa mga gusto mo dapat maski huwag pangayuhi muhata. And God provided in miraculous ways. So one instance mga kaigsunan is that usa ka adlaw na mga kaigsunan, dako na kay ang orphanage mga kaigsunan. Niingon ang katong tig-alaga, usa sa mga gamanage dito sa orphanage mga kaigsunan ni siya. Idagan siya ang babayi sa kang George Miller. Niingon siya nga, George, wag na kay pagkaon para mo pakaon sa mga bata. And wala na tayo supply, wala na tayo kwarta, wala na nakabaw kung unsa itong buhaton tungod sa kadaghan sa mga bata. Wala na tayo mapakaon nila, magsako na lang kanina. Ingon din siya mga kaigsunan. Okay, tawag ka ang mga bata nga sa table, nga piras na sa imong pagkawag on regular days. Kung naatay pagkaon, no, ingon siya mga kaigsunan. Tawag ka ang mga bata, o niya ipalingkod sila sa table mga kaigsunan. Unya, ayaw sila pebawaan na huwag na ipagkaon.
ang same activity na inyo pangakon mo. Pero ang downside mo kayo sunod, wala yung pagkaon nga makabot. Ingon siya, palikuran lang ang mga bata, pagtampo mo sa pagkaon. Unya katong gamanage mga kaisunan, ingon siya, tungod sa iyang pagtuo mo kaisunan, kaya imposible kayo mga kaisunan. Kung saan mo naman, tampo mo mga kaisunan, kabukas na yung mata, huwag kayo kung may kaon, pila na minuto, no? Siya ang inyong ipangayo sa Ginoo. Ayaw sa muli o pagduda o pag-worry. Kaya ang Ginoo mapalanggaon. Ang Ginoo powerful. And if we only just pray and believe, unya sa pag-believe nato with a faithful heart, unya way doubtan sa mong kasing-kasing, the Lord will surely answer your prayers, no matter how impossible it seems to be. No, una-una na ito si George Muller mga kaisunan. They prayed on that same day, short prayer lang mga kaisunan. But the Lord saw their hearts are sincere. Unya, huwag pa ganyan na humanang pagkampo, ito ba na niya. Same as us mga kaisunan, we are facing 2025. No? But sa pag-face na ito sa mga 2025 mga kaisunan, naagay mo tayo mga problema sa 2024 na huwag pa nasumpa. That's a reality mga kaisunan. Naatay mga problema sa 2024 na atong gidala sa 2025. Unya, sa 2025, ako na lang na hibawan na nasa ibang mga problema mga po. And if you do not trust God, if imo nang kungkungong tanang problema sa imong kaugalingon, unya wala kay event out mga kaisunan.